Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin Torre at Timbog nilaglag na sa wakas nakarma na nasampulan na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating pag-uusapan at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos matanggal bilang hepe ng Philippine National Police or PNP, General Nicolas Torre III posibleng ulanin ng samot-saring kaso. Ito ang breaking news ngayong araw kung saan kinumpirma ng mga tagapagsalita at ilang mga veteran lawyers na posibleng sampa nila ng patong-patong na kaso ang floating general na si Nicolas Torre III matapos matanggal ito bilang hepe ng Philippine National Police. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, mukhang hindi pa nga daw natatapos ang karma at nagsisimula pa lamang mga hindi magagandang pangyayari na maaring sapitin ng controversial na police officer na walang iba kundi si Torre Nicolas III dahil sa kumpirmasyong may ilang mga lawyers at mga kapertido ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang magsasampa sa kanya ng patong-patong na kaso. Ayon mismo sa tagapagsalita ng Kingdom Jesus Christ or KOJC at veteranong abogado na walang iba kundi si Atty. Israelito Torreon, posibleng ulanin ng kaso si Torre matapos ang tila pag-aresto nito ng illegal kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bilang ebidensya, inilabas di umano ng kampo ng pamilyang Duterte ang illegal na ginawa ni Torre kung saan ibinasa lamang ng via cellphone ang di umano hinihinalang warrant of arrest sa laban sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kinalaunan ay naimbestigahan sa Senado na wala naman palang warrant of arrest sa laban sa dating Pangulo at hindi tama ang ginawang proseso ng dating hepe ng PNP. Bukod pa daw dito ang illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inabangan mula sa airport dinala sa Villamor Air Base at illegal na dinala sa The Hague, Netherlands kung saan ay ngayon doon nakadetain para harapin ang mga di umano'y mga aligasyon at crimes against humanity. Pinanindigan ni Atty. Israelito Torreon na bukod sa ginawang panggugulo ni Torre sa KOJC ay pagbabayaran nito sa marami sa ating mga kababayan lalo na sa mga Davaoenyo dahil sa mga illegal na proseso na ginawa nito para lamang maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na nagalit at ayon pa sa kanila ay hindi daw dapat na hindi daw sapat na matanggal lang si General Torre sa kanyang posisyon kasi dapat lang na talagang mapagbayaran nito ang lahat ng kanyang ginawa sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa pamilyang Duterte na basta-basta na lamang niyang dinakip si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ipinadala pa sa dayong hukuman para doon litisin. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ang samot-saring comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media and netizens. So yan mga kababayan, bago po natin papakinggan yung mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito kaya sa pagkakasibak, no? Dito po kaya former PNP Chief General Torre. Ito mga kababayan, may nakita po akong ito. Ayan. Si Saldico mga kababayan, nawawala na. Aba. Ito po yung post ni Dare to Us, no? Sabi po dito sa post, no? Mula po sa balita, basahin ko po sa inyo. Sabi po dito, House Spoksa, Princess Abante, di alam kung nasaan si Saldico. Nako po. Ayon naman po dito sa post ni Dare to Us, may nawawala, hindi makita. Nako, parang bugtong ito Hindi mahanap, hindi alam kung nasaan. Nako.
Gamitin ang 4.5 billion intelligence and confidential fund ni PBBM. Yari. Oo nga no. Ang laki-laki po ng ng confidential and intelligence fund ni PBBM, pero ito lang, hindi nila mahanap si Saldico. Martin Romualdez is the House Speaker. Siya ang leader ng Kongreso. Bakit si Saldico lang ang hinahanap? Oo nga, pwede namang sumagot dyan si Speaker Martin Romualdez, di ba mga kaubayan? Bakit ang tahimik? Bakit ang tahimik po ngayon ni Speaker Martin Romualdez, mga karibyo natin? At eto pa, kaugnay pa rin po sa flood control project. Eto si SOG Boying Rimulya, pasensya na kung ganito na lang po magiging setup natin. Magpi-play po tayo ng video tapos isisingit na lang po natin yung mga breaking news dito sa sa social media, mga kaubayan, no. Sabi po dito, potential whistleblower sa flood control anomalies lumapit kay SOJ Rimulya. Nako po. Uminit po ang usapan or usaping ito sa social media, mga kaubayan, sapagkat marami pong nagkomento at sabi pa nga po nila going to connect na naman kay former President Duterte yan. Nako po. Let me guess, sabi po ni Advert dito po sa kanyang comment yan, mga karibin natin. Sabi niya po dito, let me guess, Duterte is the mastermind, right? Nako po. Kapag talaga nagsasalita itong si SOG Boying Rimulya, no, alam na po ng ating mga kaubayan kung saan pa ito patungo. Okay? Another cooking show appears to be in the works. The SOJ known for twisting the law is making a barber's story. Do you really believe anyone still trust him? May naniniwala pa ba? Kaya SOG Boying Rimulya? May nakita ko kayo dito, sabi nga ito, baka daw potential scriptwriter. Yan mga kaubayan. Bakit kasi kailangan pang lumapit kay SOG Boying Rimulya? Gayong ang nag-iimbestiga naman po ay si Senator Rodante Marcoleta ng Blue Ribbon Committee, di ba? Napakaklaro po nito, mga kaubayan, na may something na naman po. Sabi nga kanina, they are cooking, nagluluto na naman si SOG Boying Rimulya. Bakit ba hindi mo pa nga nasusolve yung kaso ng mga sabungero? Eto ka na naman. O pumapapil ka na naman dito. Baka mayroon lang gustong pagtakpan nito, baka mayroon lang gustong pagtakpan dyan po sa flood control project na yan. Anyway, eto mga kaubayan, balikan po natin ang video ito. Pakinggan po natin yung mga naging komento ng ating mga kabayan dito nga sa pagkakasiba kay General Torre bilang PNP chief, mga karibin natin. Posted, nakaabang na ang kamay ng agila para dagitin ka, General Diwata. Saan ka ngayon tatakbo? Wala ka ng pakpak. Yung amo mo, nahihimbantay na lang matapos niya ang kanyang termino. Impas yun kadaghan kayo nasa ko sa imuha, mura kag dili taga Mindanao. Nagpasikat yun kapag ayo, turista maayo unta na imong gipadakop ang mga high-profile ranking officials sa CPP, NDF, and PA. Jen, dapat lang kay Tory po yan talaga ang gaba, dili magsaba. Umpisa na po yan ang gaba niya sa mga pinagagawa niya sa KOJC. Hindi na siya kasi kailangan kaya tinanggal, wala na silang gusto sa kanya. Kaya General Torres, iwalat mo na basta-basta ka na lang binitawan. Just saying lang po. Inililihis na naman ang usapin tungkol sa flood control ang issue. Kaya ibinaling nila kay PNP Chief Torre. Hay nako, galing nilang mangyuber na ng issue para matabunan ang issue ng flood control. Ganyan talaga pagkatapos gamitin at pakinabangan ngayon, sinipa na ng ganyan din ang ginawa kay Sara at Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi na nakakapagtaka ang ganyang kalakaran sa kasalukuyang administrasyon. End quote. Ito yung inaabangan ko, ano ang reaksyon pahayag ni General Torres sa biglang pagsibak. Ito na, may nakita na akong video, sandali lang, nagpasalamat. Ito, post ng Pag-asa ng pulis. Medyo malungkot ang mukha niya nagsasalita. Pinapasalamatan lang niya yung mga sumuporta sa kanya. Pakinggan natin. Chiefs of Police at saka Directors of National Sports Unit na nagpapunta ka nila suporta sa
ating pamumuno sa loob ng mahigit Majid. panunungkulan ko bilang Chief ng Philippine National Police. Kasama din dito sa ating pinasasalamatan na pagkikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE, the Association of Police Officers Bilateral Entry. I am very, very thankful at express my deepest gratitude sa mga miyembro ng APOLE kapag sila sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin. Yun. Ulitin natin ha. Ulit. Salamat sa lahat ng ating mga commanders, mula sa mga regional police and directors, chiefs of police at sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit. Panunungkulan ko bilang Natawa ko doon yung sa aking panunungkulan sa loob ng gumanon siya. Yung ngiti niya parang maasim na ngiti sa loob ng mahigit. Alanganin po yung ngiti ni General Torre, mga kabayan, no? So, ayan. Ay, nako. Siya mismo, nagdududa siya, no? Kung may nagawa ba siya o wala sa ating gobyerno. Parang wala naman. Palpak nga yung yung 5 minutes response time. Dalawang buwan. To be exact, 85 days na nanungkulan. And he has made history. Yung nabasa kong post ng isang kaibigan kong bishop ng Evangelical Church, sabi niya, Torre is the first PNP graduate to become PNP chief and the first to be sacked. Sack yung sinibak ba? As far as my memory is concerned, wala pa akong matandaan ng inilagay na PNP chief na sinibak unceremoniously. Yung sinibak ba for cause. Siya lang. Kaya he has made history for himself. Yun na lang yung pagiging first PNP graduate to be appointed as PNP chief. That is something. Ang ganda na sana yun kung naging tuloy-tuloy lang panunungkulan niya, mag-serve siya hanggang March, then aalis siya with head up na first PNP graduate. History na yun. But then, he made another history. Unang sinibak. Another history, yung the shortest tenure of a PNP chief, siya pa rin. So, maraming first dito kay General Torre. Sabi ni General Bato, naawa siya sa kanya. Birin mo yan, yung turnover kaninang umaga, wala siya. Anong ibig sabihin doon? Isa lang ang nakikita kong rason. Kung opinion ko lang ito masakit ang loob niya sa nangyari. Kasi kung okay sana yun pa, usap-usap sila, walang sama ng loob, lahat ng turnover ceremony na nasaksihan ko, nandyan yung outgoing, nandyan yung incoming. Correct. Ang outgoing, pinapasalamatan ng presiding officer at binibigyan pa yan ng parangal, plaque, medalya, whatever, sa kanyang, bilang pagkilala, sa kanyang paninilbihan. Paano siya bibigyan ng parangal? Sinibak na nasobrahan kasi niya yung kung minsan yung akala mo na okay ka na, pinagkatiwalaan ka ng Pangulo, ganun Pero mo yung resolution ng NAPOLCOM, ayaw niyang sundin. Tapos pinagmalaki pa niya, August 6, nirelieve niya yung number 2 general sa PNP. Tinapon sa malayo. Hindi pumayag ang NAPOLCOM through a resolution. Pinutusan siya na ibalik mo si General Nartate sa kanyang pusta. Hindi siya sumunod. Nag-flag racing pa siya na karapatan niya within his authority yon na pwede niyang i-assign ng gano'n. Administrative matter lang yun. Tapos nagmalaki pa niya na no order, no trial can break the unity of PNP. Akin ito. Diskarte ko ito. Yun. Mabuti. Saludo ako sa ginawa ni Secretary Rimulya at ginawa ni Presidente kasi masamang example yun. Kung walang ginawa, pinabayaan lang, it will erode the trust of men and women in the Philippines. Hindi maganda yun Kasi nakalagay sa, it's part of the law, yung PNP law ata yun, na ang NAPOLCOM
mayroong oversight function sa day-to-day activities ng PNP. Pati si Senator Lacson, nagpahayag siya na nasobrahan ni General Torre ang kanyang authority. Yung ginawa niya yun na hindi niya sinunod ang resolusyon ng NAPOLCOM, sobra. Kaya So yan mga kaubayan, no? Talagang marami po ang medyo hindi natuwa dito kay General Torre. Well, anyway, isa lang po ang natutuwa ngayon mga kaubayan. Ito po, itong taong ito, yan, no? Si Hedrian, mga kaubayan, no? Nag-post po mula dito sa ano, sabi niya po dito, si Torre lang naman ang sikat. Analyst predict Phoenix-like rise for Torre, for General Torre mga kabayan. Sabi nga po ni itong Hedrian na ito, si Torre daw ay pasok na pasok bilang senador sa 2028. At may nakikita pa tayong mga post na parang si Torre daw ay very bagay na maging presidente. Ba, teka lang parang ikaw lang ang tuwang-tuwa dito kay Torre Sabi po dito sa mga nag-comment, Phoenix-like rise, more like Bantres. Bantres, yung mga manok na malalaki, no? Bantres nga manok, rising from the abuhan ashes. Yan mga kaubayan. Grabe po yung mga comment dito sa post na ito, no? Dati diwata, ngayon so kristala na ikaw talaga mother nature. Nako po. Sikat supoy daw. Marami pong mga comment dito, hindi na po natin sasabihin, medyo mga below the belt na ito. Negative ang kanyang pagkasikat. Oo nga. Pero anyway, maganda pa rin yan kasi 'di ba? At least meron pa rin naniniwala kay General Torre. At yan po ay walang iba kundi itong si political analyst, si Hedrian. Aba, nung nasibak nga po sa pwesto itong si I think before or after masibak itong si Torre, bumisita pa kay De Lima, di ba? Naibalita yun mga kaubayan. Anong meron? Anong meron kay De Lima, Hedrian at Torre? Ito po ay mga dilawan po yan Dilawan po si De Lima, si Hedrian. Dilawan din ito Ibig sabihin ito, in the future, makikipag-alyansa si Torre sa mga dilawan. Yan ay abangan po natin yan mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito mga karibo natin? Comment nyo na lang po. Maraming salamat.